So guys, so tignan nyo itong bagong kinabit ko na Freedcon intercom. Nakakalito, no? Hero tsaka Hero Pro. So anong pinakaiba ng dalawa? So kung titignan nyo yung intercom, diba halos parehas na parehas sila. Ayan, no? Which is true, halos parehas na parehas sila sa physical unit nila. So yung adhesive na ginamit ko sa helmet ko, pwede rin tong Hero Pro. Tignan nyo. So ito yung Hero, and then ito naman yung Hero Pro. Yan. So, kasyang-kasya din siya. So, pag-usapan natin yung mga pros and cons nila. Actually, nagamit ko na to. Ginagamit ko na to pag nagsi-city ride ako. Kasi sa long ride ko yung FX Pro. So, lagi ko ginagamit yung Hero Pro and subok na siya sa ulan. So, kasi nakalagay nga rito IP67 sila pareha. So, pareha silang waterproof. So, pwede sila sa malalakas na ulan. Hindi siya water resistant, waterproof. Ang maganda sa Hero Pro, may music sharing while talking. Ayun naman ang wala sa Hero. Kasi itong Hero natin, yung black, gumagamit siya ng 5.1 Bluetooth. Samantalang si Hero Pro ay gumagamit naman ng 6.0 na Bluetooth. Huwag kayo mag-alala kasi parehas lang yan na one tap lang, one press button lang para mag-connect sa intercom. May video sa YouTube si Freedcon kung paano yung mga mag-connect sa phone, paano mag-connect sa kapwa intercom. So, may mga tutorials sila at ang ganda ng tutorial nila, sobrang dali na sundan. Mas mahaba ang battery ni Hero Pro. I think si Hero Pro maabot ng 52 hours ata ang music playback niya. Tapos samantalang dito kay Hero na black, yung bago natin, umabot lang siya ng 26 or 24 hours. Itatype ko, ipapop ko na lang dyan. So, pero sa akin mahaba na yun kasi hindi ka naman 24 hours na nagde-drive. So, ilang araw mo rin magagamit to bago mo siya ulit i-charge. And magcha-charge mo sila between 1.5 hours ata para ma-full charge yung isang low-bat na intercom. Sa rider intercom naman, si Hero Pro, mas lamang lang siya ng dalawa. Kaya niya ng 8 riders habang si Hero na black, 6 na riders. Pero huwag kayo mag-alala dahil may another pros naman si Hero na black dahil mas mura to kumpara kay Hero Pro. Pero halos same lang din sila nilabas last 2025. I think nilabas si Hero Black ng March, then nilabas ng mid 2025 si Hero Pro. So parang in-upgrade lang nila si Hero Black. So kung mas gusto niyo yung design, parang actually halos parehas lang din naman to. Yung battery lang talaga. Battery lang halos parang sa akin yung factor na pinakaiba nila tsaka yung music sharing while talking na meron si Hero Pro. Pero aminin ko kung ako papapiliin yun ng design, mas gusto ko yung itsura ng black. May plastic pa yan Tanggalin ko na nga. Ayan, tinanggal ko na yung plastic. 'Di ba? Sobrang ganda niya, 'di ba? Mas gusto ko yung black. Bumabagay siya sa helmet ko kasi kulay white yung helmet ko ano. Kaya mas gusto ko tong black. In terms of color pero lamang pa rin talaga si Pro. Ang maganda rin dito guys, tignan nyo, wala na siyang button. Sobrang minimalist lang yung itsura niya. That's what I like about it. And paano siya i-increase yung volume? Pipindutin nyo to. Napipindot tong mga buttons sa to. Kumbaga para siyang buttonless pero may napipindot talaga. Nakatago lang sa loob. So long press ito para increase yung volume. Tapos sa baba naman para babaan yung volume. Basta may instruction manual to and meron naman sa YouTube. Sobrang helpful ng Freedcon sa pagdating sa ganito. Hindi kayo maliligaw, hindi